Nang bumalik ang pulis mula sa ibang bansa, nailibing na ang kanyang ina. Gayunpaman, ipinilit niyang makita ang kanyang ina sa anumang paraan at itinuring na baliw ng kanyang pamilya. Ngunit nang buksan niya ang kabaong at makita ang laman nito, namutla ang lahat at ang insidente ay yumanig sa buong mundo. Si Renato Montemayor ay nakaupo sa silid-aralan ng International Police Academy sa Leon nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Sinulyapan niya ang screen at nakita ang numero mula sa Pilipinas, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Umuulan sa Leon, at ang maliliit na patak ng ulan ay tumatama sa bintana na parang mga hikbi mula sa malayo. Paumanhin, kailangan kong sagutin ito, pabulong niyang sabi sa kanyang kaklaseng Pranses bago lumabas sa pasilyo. Basag ang boses ng kanyang kapatid na si Isabel Montemayor sa kabilang linya, "Kuya Renato, wala na si Mama." Tila gumuho ang mundo sa kanyang paanan. Sumandal si Renato sa malamig na pader, pilit na humihinga. "Ano? Anong sabi mo?" "Maayos lang si Mama. Tumawag pa ako noong 1 linggo." Atake sa puso, humikbi si Isabel. Kaninang umaga, nagdidilig si Mama ng mga bulaklak sa hardin tapos bigla na lang siyang bumagsak. Nakita siya ng kapitbahay pero huli na nang dalhin sa ospital. Naramdaman ni Renato na nanginig ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang ina, si Aling Soledad Montemayor, ay hindi kailanman nagkaroon ng problema sa puso. Paano ito nangyari? 3 buwan pa bago niya matapos ang kanyang pagsasanay sa investigasyon. Pero ngayon nasaan si Kuya? Kumusta si Papa? Paos niyang tanong. Si Kuya Silvan na ang bahala sa lahat. Inaayos na niya ang libing. Sabi niya, kailangang bilisan para makapagpahinga na si Mama. Kumunot ang noo ni Renato. Nagmamadali? Ayon sa kaugalian ng mga Pilipino, ang burol ay karaniwang tumatagal ng ilang araw na may maraming ritual. Sabihin mo kay Kuya na hintayin ako, kukuha ako ng pinakamaagang flight. Pagkababa ng telepono, tulala si Renato sa mahabang pasilyo. Kailan lang, ipinadala pa sa kanya ni Mama ang mga litrato ng bagong bukadkad na orkidya sa hardin, at ikinuwento ang paghahanda niya ng ginataan para sa darating na pista. Hindi siya maaaring mawala ng biglaan. Ang proseso ng paghingi ng pahintulot at pag-book ng tiket sa eroplano ay parang isang panaginip. Dahil sa mga papeles at agarang proseso ng pag-alis, hindi siya nakauwi sa tamang araw. Sa eroplano, hindi makatulog si Renato, nanunuyo ang kanyang mga mata ngunit walang luhang pumapatak. Paglapag ng eroplano sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila, puno ng mensahe mula sa kanyang kapatid ang kanyang telepono, tapos na ang libing. Kaninang hapon, sinunod natin ang tradisyon na ilibing na si Mama. Paulit-ulit na binasa ni Renato ang mensahe, umakyat ang galit sa kanyang dibdib. Hindi man lang siya hinintay. Alam ni Silvan na darating siya ngayong gabi, bakit kailangang magmadali? Mayroong mali. Sinasabi ng kutob niya bilang isang pulis na hindi ito ordinaryong pagmamadali, ito ay kahina-hinala at hahanapin niya ang katotohanan. Huminto ang taxi sa harap ng lumang bahay sa Alpas. Tahimik na tumayo si Renato sa harap ng tarangkahan, pakiramdam niya ay dayuhan siya sa sariling bahay na kinalakihan. Sa pinto, isang itim na laso ang nakatali, tanda ng isang pamilyang nagluluksa. Isang mahinang dilaw na ilaw ang nagmumula sa bintana sa sulok ng bahay, sa opisina ng kanyang ama. Itinulak ni Renato ang tarangkahan. Ang pamilyar na tahol ni Datu, ang alagang aso ng kanyang ina, ay umalingaw-ngaw, ngunit hindi ito ang masayang pagbati na dati niyang naririnig. Ang tahol ay naging isang malungkot na pag-alulong. Datu, bulong ni Renato, lumuhod para haplusin ang aso. Mismo na rin si Mama, ano? Tiningnan siya ng aso na may mapupulang mata na para bang umiyak ito. Patuloy itong tumatakbo sa pinto, kumakalmot at pagkatapos ay tumitingin kay Renato na parang may gustong sabihin. Pagpasok sa bahay, nakita niya ang kanyang ama, si Mang Arturo Montemayor, na nakaupo sa opisina, namumula ang mga mata ngunit tuyo. Tumingala ang kanyang ama sa kanya at mabilis na umiwas ng tingin na parang ayaw siyang harapin. Nakauwi ka na pala, sabi nito, walang laman ang boses. Nilunok ni Renato ang galit, pinipigilan ang luha. Bakit hindi niyo ako hinintay pa? Ang kuya mo ang nagpasya ng lahat, putol ni Mang Arturo. Ako ayaw kong makialam. Lumabas si Silvan mula sa sala, seryoso ang mukha, ngunit hindi tumitingin sa mata ni Renato. Nakauwi ka na pala. Nag-alala ako na baka hindi ka umabot. Umabot sa ano? Sa huling pamamaalam kay Mama, putol ni Renato, puno ng pait ang boses.
Bakit hindi mo ako hinintay? Ayon sa kaugalian, ang yumaw ay dapat mailibing agad para ang kaluluwa ay matahimik, sabi ni Sylvan, bumaba ang boses. Gusto ko lang gawin kung ano ang pinakamabuti para kay mama. Tumingin si Renato sa paligid. Malinis ang bahay, walang bakas ng katatapos na burol, walang pansamantalang altar, walang larawan ng yumaong ina, walang mga alay. Si Manang Celia, ang matandang kasambahay na mahigit 20 taon nang nagsisilbi sa kanilang pamilya, ay lumapit kay Renato nang lumabas si Sylvan. Tumingin siya sa paligid na parang takot na may makarinig at pabulong na nagsabi, hindi pinahintulutan ng kuya mo na may makakita sa mukha ni Senora sa huling pagkakataon. Sabi niya, kailangang isara ang kabaong para makapagpahinga siya ng payapa. Naramdaman ni Renato na nanlamig ang kanyang dugo. Ito ay lubos na salungat sa kaugalian, kung saan ang pamilya ay karaniwang naglalamay sa tabi ng yumaw, tinitingnan ang kanilang mukha sa huling pagkakataon bago isara ang kabaong. Kailangan niya ng hangin. Lumabas siya sa hardin at nakita si Mang Nestor, ang matandang kapitbahay at matalik na kaibigan ng kanyang ina, na nakatayo sa tabi ng bakod, malungkot ang mukha. Huli ka na, iho, sabi ni Mang Nestor, nanginginig ang boses. May napansin po ba kayong kakaiba kay mama sa mga huling araw niya? Nag-atubili ang matanda, tumingin sa paligid na parang takot na may makarinig. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang boses, nakita ko ang iyong ina isang araw bago siya pumanaw. Malakas pa siya, inimbita pa niya akong magkape at manood ng Flores de Mayo sa susunod na linggo. Hinigpitan ni Renato ang kanyang kamao. Sinasabi ng kanyang profesional na kutob na mayroong napakadilim na nangyayari at kailangan niyang gawin ang isang bagay na kabaliwan upang malaman ang katotohanan. Isang gasuklay na buwan ang nakabitin sa kalangitan ng Maynila habang minamaneho ni Renato ang lumang motorsiklo ng kanyang ama papalabas ng lungsod. Sa kanyang backpack, isang natitiklop na pala, flashlight at guwantes. Malamig na pawis ang tumutulo sa kanyang likod kahit na mainit at maalinsangan ang gabi. Ano ba itong ginagawa ko? Tanong niya sa sarili, alam na alam ang sagot. Itinuro sa kanya ng maraming taon sa pagpupulis na sundin ang proseso, ngunit ngayon, malapit na siyang gumawa ng isang malubhang krimen, ang paglapastangan sa isang libingan. Kung mahuli siya, matatapos agad ang kanyang karera. Ngunit paano ang kanyang ina, kung tama ang kanyang kutob? Huminto si Renato sa Paraiso Memorial Park. Ang huni ng mga kulisap ay maririnig sa dilim habang inilalabas niya ang kanyang flashlight. Ang mahinang ilaw nito ay tumatanglaw sa mga tahimik na puntod. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang papalapit siya sa sulok ng sementeryo, kung saan, ayon kay Sylvan, inilibing ang kanyang ina. Bago pa ang puntod, hindi pa lubusang siksik ang lupa, walang lapida, tanging isang pansamantalang kahoy na may pangalan ng kanyang ina at petsa ng pagkamatay. Lumuhod si Renato, ipinatong ang kamay sa lupa. Patawarin mo ako, ma, bulong niya. Pero kailangan kong malaman ang katotohanan. Nagsimula siyang maghukay, bawat pala. Tumutulo ang pawis sa lupa, humahalo sa itim na lupa. Nanangkit ang kanyang mga braso, ngunit ang takot at determinasyon ang nagtulak sa kanya na magpatuloy. Ano ba itong ginagawa ko? Muling umalingaw ang tanong sa kanyang isipan. Hunuhukay ko ang puntod ng sarili kong ina. Diyos ko! May tumamang matigas sa kanyang pala. Lumuhod siya at ginamit ang mga kamay para hukayin ang natitirang lupa. Lumitaw ang kabaong nagawa sa kahoy, simple ngunit matibay. Kinuha ni Renato mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bareta, nanginginig ang mga kamay nang ilagay niya ito sa siwang ng takip ng kabaong. Patawad po, muli niyang bulong at buong lakas na itinulak. Ang tunog ng lumalangit-ngit na kahoy ay umalingaw habang bahagyang bumubukas ang takip. Amoy ng bagong kahoy at insenso ang lumabas. Huminga ng malalim si Renato, inihahanda ang sarili para sa malungkot na tanawing kanyang makikita, ang imahe ng kanyang inang payapang nakahimlay. Itinutok niya ang flashlight at tuluyang binuksan ang takip ng kabaong. Tila huminto ang oras. Ang mga mata ng kanyang ina, ang mga matang akala niya ay hindi na niya muling makikita, ay dilat na nakatitig sa kanya sa mahinang ilaw ng flashlight. Maputla ang kanyang mukha, tuyo at bitak-bitak ang mga labi. Pero ang pinakamahalaga, humihinga siya. Halos matumba si Renato sa gulat. Ang mahinang kamay ng kanyang ina ay itinaas, nanginginig na parang sinusubukang abutin siya. Mama, sigaw niya, sinisira ang katahimikan ng sementeryo. Isang mahinang umbol ang lumabas mula sa tuyong lalamunan ni Aling Soledad.
Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at pagod, pagkatapos ay pumikit nang siya ay himatayin. Mabilis na sinuri ni Renato ang pulso ng kanyang ina, mahina ngunit malinaw. Buhay pa siya. Siya ay inilibing ng buhay. Sa nanginginig na mga kamay, kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag ng ambulansya. Basag ang kanyang boses nang sabihin sa dispatcher, "Kailangan ko ng ambulansya ngayon din dito sa Paraiso Memorial Park. May isang taong inilibing ng buhay." Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ina mula sa kabaong, yakap-yakap sa kanyang mga braso. Malamig, ngunit buhay. Sino ang gumawa nito? Sino ang nagtangkang pumatay sa kanyang ina? At bakit? Ang sagot ay lumitaw sa kanyang isipan, malinaw at malamig tulad ng kamay ng kanyang ina na ngayon ay nakahawak sa kanya. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay sumira sa katahimikan ng gabi. Nakaupo si Renato sa loob ng sasakyan, mahigpit pa ring hawak ang malamig na kamay ng kanyang ina. Si Soledad Montemayor ay nakahiga sa stretcher, may oxygen mask sa kanyang maputlang mukha. Nakapikit ang kanyang mga mata ngunit ang kanyang dibdib ay gumagalaw, isang tanda ng buhay. Mababa ang presyon ng dugo, hindi regular ang tibok ng puso, matinding kakulangan sa oxygen, mabilis na sabi ng paramedic habang sinusuri ang kanyang vital signs. Matindi ang dehydration niya. Hindi makapaniwala si Renato sa nangyayari. Ilang oras lang ang nakalipas, akala niya ay bibisitahin niya ang puntod ng kanyang ina. Ngayon, lumalaban siya para mabuhay. Gaano na siya katagal sa ganitong kalagayan? Tanong ng isa pang paramedic, mabilis na nag-iniksyon sa ugat ni Soledad. Hindi ko alam, utal ni Renato. Siguro mula kaninang umaga. Sabi nila inatake siya sa puso. Tiningnan siya ng paramedic na may pagdududa. Hindi ito mukhang sintomas ng atake sa puso. Parang huminto ito na parang hindi maglakas loob na magpatuloy. Parang nilason siya, sabi ni Renato, bumaba ang boses. Hindi sumagot ang paramedic, nakatuon sa pagpapatatag ng pasyente. Nang pumasok ang ambulansya sa gate ng San Roque Hospital, isang grupo ng mga nurse at doktor ang naghihintay. Mabilis nilang itinulak ang stretcher sa emergency room, iniwan si Renato na nag-iisa sa pasilyo. Tumawag siya sa kanyang ama at kapatid, ibinabalita na buhay pa ang kanilang ina. Ang boses ng kanyang ama ay nagulat at hindi makapaniwala. Ngunit ang reaksyon ni Silvan ang nakakuha ng pansin ni Renato. Hindi maaari, sabi ni Silvan, ang boses ay hindi nagulat kundi parang natatakot. Kinumpirma na ng doktor na pumanaw na si mama. Kung ganoon, bakit walang sinuman sa pamilya ang nakakita ng death certificate? Tanong ni Renato, pinipigilan ang galit. Papunta ka na ba rito? Isang maikling katahimikan. Ako papunta na ako. 2 oras ang lumipas, mag-isa pa ring nakaupo si Renato sa waiting room. Walang ama, walang kapatid, siya lang at ang mga tanong na walang sagot. Sa wakas, isang doktor ang lumabas, seryoso ang mukha. Pamilya ni Dilra Soledad Montemayor. Agad na tumayo si Renato. Ako po ang anak niya. Kumusta na po ang nanay ko? Stable na siya pero napakahina pa ng kalagayan. Kumuha kami ng blood sample para sa pagsusuri, may mga senyales ng mataas na dosis ng isang uri ng pampakalma sa kanyang katawan. Naramdaman ni Renato ang pag-akyat ng galit. Pampakalma? Ang ibig niyong sabihin, Doc? Wala pa kaming makukumpirma sa ngayon, ngunit kailangan itong iulat sa pulisya. Hindi ito natural na pagkamatay. Pulis ako, sabi ni Renato, inilabas ang kanyang at imbestigahan ko ito. Tumango ang doktor. Comatose pa siya pero stable na. Pwede mo na siyang bisitahin. Pumasok si Renato sa recovery room. Nandoon ang kanyang ina, napapaligiran ng mga komplikadong kagamitang medikal. Ang kanyang itim na buhok na may mga uban ay nakakalat sa puting unan. Ang kanyang mukha, ang mukha na nagpatulog sa kanya, na ngumiti sa kanya sa loob ng 30 taon, ay maputla at hindi gumagalaw. Umupo siya sa tabi ng kama, hinawakan ang kamay ng ina. Hindi na ito kasing lamig tulad ng sa sementeryo, ngunit hindi pa rin mainit. Hahanapin ko kung sino ang gumawa nito, bulong niya. Pangako. Bigla, marahang humigpit ang mga daliri ng kanyang ina. Nakapikit pa rin ang mga mata nito, ngunit bumukas ang mga labi, isang mahinang bulong ang lumabas. Pagkatapos ay muli siyang nahulog sa malalim na pagkakatulog. Magsisimula pa lang ang liwanag nang sa wakas ay dumating si Silvan sa ospital.
Pumasok siya na may maingat na inarte na pagkataranta, masyadong maingat para sa matalas na mata ng isang investigador tulad ni Renato. "Kumusta si Mama?" tanong ni Sylvan, puno ng pag-aalala ang boses. Hindi ka panipaniwala, isang himala. Pinagmasdan ni Renato ang kanyang kapatid, ang kanyang eleganteng suit, ang kanyang maayos na buhok, walang palatandaan ng isang taong kadarating lang ng balitang nabuhay muli ang kanyang ina mula sa mga patay. Mukha siyang naghanda para sa isang mahalagang pulong, hindi para sa isang emergency sa pamilya. Himala? Tinaasan siya ng kilay ni Renato. O isang planadong insidente? "Kuya Sylvan, alam mo bang hindi talaga namatay si Mama?" Natigilan si Sylvan, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkabalisa. "Ano bang sinasabi mo?" Kinumpirma ng doktor. "Sinong doktor?" "Saang ospital?" lumapit si Renato. "Bakit walang sinuman sa pamilya ang nakakita kay Mama bago siya ilibing? Bakit kailangang maganap ang lahat ng napakabilis?" "Ano bang ipinaparatang mo sa akin?" bulong ni Sylvan, tumitingin sa paligid na parang naghahanap ng daan palabas. Isang tunog ng mga yabag ang narinig at pumasok ang head doctor ng recovery ward, pinuputol ang komprontasyon ng magkapatid. "May magandang balita," sabi ng doktor. "Nagkamalay na si Ilra Soledad Montemayor." Pero paano? Sunod-sunod na tanong ni Renato. "Mayroon siyang pansamantalang amnesia. Maaari itong mangyari dahil sa matinding pagkabigla at kakulangan sa oxygen. Wala siyang naaalala sa mga nakaraang araw." Nakahinga ng maluwag si Sylvan. Isang panandaliang kilos, ngunit hindi nakaligtas sa mata ni Renato. "Kailan po namin siya pwedeng makita?" tanong ni Sylvan, bumalik ang nag-aalalang tono. "Ngayon na, pero isa-isa lang. Huwag siyang masyadong stress." Mabilis na lumakad si Sylvan patungo sa pinto ng silid, ngunit hinarangan siya ni Renato. "Ako muna ang papasok," sabi niya sa boses na hindi tumatanggap ng pagtanggi. Sa silid, gising na si Soledad, ang kanyang pagod na mga mata ay nakatingin sa pinto nang pumasok si Renato. Umiti siya ng mahina. "Anak," bulong niya, paos ang boses. Lumuhod si Renato sa tabi ng kama, hinawakan ang kamay ng ina. "Naaalala niyo po ba kung ano ang nangyari?" Kumunot ang noo ni Soledad, pilit na inaalala. "Ako nasa bahay ako nagdidilig ng bulaklak tapos wala na akong maalala." "Naaalala niyo po ba kung sino ang kasama niyo?" "Si Kuya Sylvan po ba?" Umiling si Soledad, mukhang nalilito. "Hindi ko maalala." "Anak, nahihilo ako." Marahang hinigpitan ni Renato ang kamay ng ina. "Okay lang po, ma, ligtas na kayo." Tumayo siya, handa nang umalis. Ngunit nang tumalikod siya, biglang hinigpitan ni Soledad ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay biglang naging alerto at determinado. "Huwag kang magtiwala sa kapatid mo," nagmamadali niyang bulong, sa boses na napakahina kaya't kinailangan pang yumuko ni Renato para marinig. "Huwag kang magtiwala." Pagkatapos ay binitiwan niya ang kamay nito, ang kanyang mga mata ay muling naging malabo, na parang hindi naganap ang sandaling iyon ng kalinawan. Paglabas ni Renato, nandoon si Sylvan, nakapamulsa, tensyonado ang mukha. "Kumusta si Mama?" "Wala siyang maalala," sabi ni Renato, pinagmamasdan ang reaksyon ng kanyang kapatid. Wala siyang maalala tungkol sa mga nakaraang araw. Nagrelax ang mga balikat ni Sylvan, isang maliit ngunit makahulugang kilos. Pero maaalala niya rin, dagdag ni Renato, hindi inaalis ang tingin sa kanyang kapatid. At kapag nangyari yon, lalabas ang katotohanan. Bumalik si Renato sa bahay ng pamilya na may matinding tensyon. Naiwan si Sylvan sa ospital, sinasabing gusto niyang alagaan ang ina, ngunit alam ni Renato na nagbabantay ito, tinitiyak na hindi maglalabas ng anumang impormasyon si Soledad. Walang tao sa bahay, ang kanyang ama, si Mang Arturo, ay nagpunta sa simbahan upang magdasal matapos malaman na buhay pa ang kanyang asawa. Tahimik na nakahiga si Datu sa beranda, ngunit tumaas ang kanyang mga tainga nang pumasok si Renato. "Tulungan mo akong hanapin ang katotohanan, Datu," hinaplos ni Renato ang malambot na ulo ng aso. Walang sinayang na oras, dumiretso siya sa opisina ni Sylvan. Bilang isang investigador, alam ni Renato kung ano ang hahanapin, motibo. Ang silid ay maayos sa isang peke na paraan. Alam ni Renato na ang kanyang kapatid ay isang matagumpay na negosyante sa panlabas, ngunit sa katotohanan ay laging nabubuhay sa krisis sa pananalapi dahil sa pagsusugal at mapanganib na pamumuhunan. Sinimulan niyang buksan ang bawat drawer, hinalughog ang bawat folder. Walang kahina-hinala.
Masyadong maayos, bulong ni Renato. Inilipat niya ang kanyang atensyon sa maliit na kaha de hiyero na nakatago sa likod ng isang painting. Sa kanyang karanasan, 5 minuto lang ang kinailangan ni Renato para mabuksan ito ng walang susi. Sa loob, isang tumpok ng mga kontrata at sa ilalim, isang makapal na dokumento na may logo ng isang nangungunang kumpanya ng seguro sa Pilipinas. Kumabog ang dibdib ni Renato nang buksan niya ang dokumento. Ito ay isang kontrata ng life insurance na nagkakahalaga ng 12.5 milyong piso. Ang nakasiguro, Soledad Montemayor. Ang benepisyaryo, Sylvan Montemayor. Ang kontrata ay nilagdaan 3 buwan lamang ang nakalipas. Hayop ka, bulong ni Renato, hinigpitan ang hawak sa dokumento hanggang sa malukot ito. Mabilis niyang binuklat sa huling pahina. Ang pirma ng kanyang ina ay malinaw na nakasulat. Ngunit mayroong mali. Nakita na ni Renato ang pirma ng kanyang ina ng maraming beses, at ito, medyo iba ang pagkakasulat. Naghanap pa siya sa kaha de hiyero at natagpuan ang isang manipis na folder. Mga resibo mula sa isang pribadong klinika sa labas ng Maynila. Gastos para sa mga mamahaling gamot, hindi tinukoy ang pangalan ng gamot. Kinuhaan ni Renato ng litrato ang lahat ng dokumento gamit ang kanyang telepono at maingat na ibinalik sa dati nitong lugar. Handa na siyang isara ang kaha de hiyero nang makarinig ng ingay mula sa harap ng pinto. Mabilis niyang isinara ang kaha de hiyero, isinabit muli ang painting, at umalis sa silid. Sa pasilyo, nakasalubong niya ang kanyang ama. Galing po kayo sa simbahan, pa? Tanong ni Renato, pilit na pinapanatili ang normal na boses. Tumango si Mang Arturo, namumula ang mga mata. Hindi pa rin ako makapaniwala. Buhay ang nanay mo. Alam niyo po ba ang tungkol sa life insurance policy ni Mama? Diretsong tanong ni Renato. Kumulot ang noo ni Mang Arturo. Anong insurance? Hindi naniniwala ang nanay mo sa mga ganyang bagay. Pero mayroong isang kontrata na nagkakahalaga ng 12.5 milyong piso na nilagdaan 3 buwan na ang nakakaraan, at ang benepisyaryo ay si Kuya Sylvan. Namutla ang mukha ni Mang Arturo. Hindi maaari. Talaga bang nilagdaan iyon ng nanay mo? O pineke ni Sylvan ang pirma niya? Napaupo si Mang Arturo sa upuan, nakayuko. Maaaring totoo ang pirma. Maaaring kinumbinsi ni Sylvan ang nanay mo na pumirma nang hindi niya naintindihan ang lahat. Bakit niyo po nasabi yan? Humihina na ang paningin ng nanay mo nitong taon. Madalas siyang nagpapatulong kay Sylvan na basahin ang mga dokumento. Hinigpitan ni Renato ang kanyang kamao. Nagiging malinaw na ang lahat. Planado ni Sylvan ang lahat. Ang kontrata ng insurance. Ang peking pagkamatay ng ina. Ang nagmamadaling libing. Kailangan kong makahanap ng matibay na ebidensya, sabi ni Renato, mabilis na kinakalkula ang mga susunod na hakbang, sapat para mapigilan siyang lapitan si Mama. Ano nang gagawin mo? Tanong ni Mang Arturo, nanginginig ang boses. Mag-imbestiga, pa. Iyon ang trabahong pinakamagaling kong gawin. Nang umakyat ang kanyang ama, kinuha ni Renato ang kanyang telepono at tinawagan ang isang kasamahan sa istasyon ng pulisya sa Maynila. Kailangan ko ng agarang search warrant, sabi niya. At proteksyon para sa isang pasyente sa San Roque Hospital. Hindi na ito usapin ng pamilya, isa na itong kaso ng attempted murder. Umuulan nang magmaneho si Renato papunta sa Serenity Funeral Homes, kung saan idinaos ang libing ng kanyang ina. Ito ay isang 2 palapag na gusali na puti, na may maliit na estatwa ng anghel sa harap at mga paso ng puting bulaklak. Alam ni Renato na hindi kayang gawin ni Sylvan ang lahat ng mag-isa, kailangan niya ng tulong. At dito magsisimula ang lahat. Kailangan kong makausap ang namamahala sa libing ni Soledad Montemayor kahapon, sabi niya sa batang receptionist na may makapal na salamin. Si Emer Ignacio po, ang aming direktor, sagot nito. May appointment po ba kayo? Wala, pero gugustuhin niya akong makita, sagot ni Renato, inilabas ang kanyang pulisye. Ito ay isang emergency. Nanlaki ang mga mata ng babae sa likod ng kanyang makapal na salamin, mabilis niyang pinindot ang telepono, may ibinulong, at pagkatapos ay dinala si Renato sa isang maliit na opisina sa dulo ng pasilyo. Si Emil Ignacio, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may peking eleganting anyo, ay sumalubong kay Renato na may propesyonal na ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bahagyang pag-aalala. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo, Inspector? Renato Montemayor. Nandito ako tungkol sa libing ng aking ina, si Soledad Montemayor.
Nanigas ang ngiti ni Ignacio. Nakikiramay po kami sa pagkawala ng inyong pamilya. Sinubukan nating ilibing siya sa lalong madaling panahon, hindi ba? Putol ni Renato, malamig ang boses. Masyadong mabilis na hindi man lang sinunod ang anumang kaugalian ng mga Pilipino. Hindi komportable si Ignacio sa kanyang upuan. Sinusunod lang po namin ang hiling ng kamag-anak. Ang inyong kapatid ay may partikular na kahilingan. Anong mga kahilingan? Lumapit si Renato, ginagamit ang teknik sa pagtatanong na natutunan niya sa pagsasanay sa leon. Napalunok si Ignacio. Hiniling ni M. Silvan Montemayor ang isang simpleng libing, walang lamay, at kailangang sarado ang kabaong. Normal ba yan sa inyo? Sa ating kultura? Namuo ang pawis sa noo ni Ignacio. Sa totoo lang, hindi, pero sinabi ng kapatid ninyo na iyon ang hiling ng inyong ina, na gusto niyang pumanaw ng payapa. Ayaw niyang makita ng mga mahal sa buhay ang kanyang bangkay na nagdudulot ng sakit. Ano pa? Patuloy na panggigipit ni Renato. Nag-atubili si Ignacio, ang mga mata ay tumingin sa pinto na parang naghahanap ng daan palabas. Nag-imbestiga ako ng isang kaso ng attempted murder, sabi ni Renato, bumaba ang boses. Kung kasabwat ka, sisiguraduhin kong matatanggap mo ang lahat ng parusa. O maaari kang makipagtulungan ngayon. Namutla ang mukha ni Ignacio. Attempted murder. Wala akong alam tungkol dyan. Buhay ang nanay ko. Siya ay inilibing ng buhay. Nanlaki ang mga mata ni Ignacio sa takot. Diyos ko! Ako hindi ko alam. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nanginginig si Ignacio, nagsalin ng isang basong tubig, ininom ito, at pagkatapos ay bumulong, nagbayad ng dagdag ang kapatid ninyo para hindi namin gawin ang mga tradisyonal na ritual. Sinabi niya na gusto niyang makatipid, at nagbayad siya ng malaking halaga para maorganisa namin ang libing at paglilibing sa isang araw. Sinabi niya na tradisyon ito ng pamilya, kahit na hindi pa ako nakarinig ng ganoong kaugalian sa Pilipinas. Hinigpitan ni Renato ang kanyang kamao. Sino ang nagkumpirma ng pagkamatay? Sinong doktor? Nakatanggap kami ng death certificate mula sa isang pribadong klinika, ang Laguna Wellness Clinic sa labas ng bayan. Dinala ito ng kapatid ninyo, kumpleto na sa selyo. Itinala ni Renato ang impormasyong ito. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo. Hindi lang nagplano si Silvan, kundi nagsagawa rin ng isang perpektong dula. Kailangan ko ng kopya ng lahat ng dokumentong may kinalaman sa libing ng aking ina, ngayon din. Mahinang tumango si Ignacio, mabilis na lumingon sa photocopy machine. Pag-alis sa funeral home na may hawak na makapal na folder, alam ni Renato na papalapit na siya sa katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa kapatid na dati niyang hinahangaan, na handang ilibing ng buhay ang sariling ina para sa pera. Pumasok siya sa kanyang sasakyan at dumiretso sa Laguna Wellness Clinic. Tumila na ang ulan, ngunit ang kalangitan ay kulay abo pa rin tulad ng kanyang kalooban. Kailangang pagbayaran ni Silvan at personal na sisiguraduhin iyon ni Renato. Ang Laguna Wellness Clinic ay isang abandonadong gusali lamang, walang katao-tao. Itinala ni Renato ang lahat ng detalye, kumuha ng mga litrato bilang ebidensya. Pineki ni Silvan ang isang buong klinika para makakuha ng death certificate. Ang antas ng paghahandang ito ay nagpanginig kay Renato. Pabalik sa ospital, nagring ang kanyang telepono. Isang nurse ang nag-abiso na mas malinaw na ang isip ni Soledad at hinahanap siya. Pagpasok sa silid, nagulat siyang makitang nakaupo na ang kanyang ina, bagamat nakasandal pa rin sa mga unan. Mas mapula na ang kanyang mukha, hindi na kasing putla ng isang bangkay. Anak, umiti siya nang mahina nang makita siya. Ang pamilyar na ngiting iyon, ang ngiting akala ni Renato ay nawala na magpakailanman, ay nagpakirot sa kanyang puso. Umupo siya sa tabi ng kama, hinawakan ang payat na kamay nito. Kumusta na po ang pakiramdam niyo, ma? Parang nakipaglaban sa isang buong hukbo, bulong nito, sinusubukang magbiro, pero nanalo ako. Ngumiti si Renato, namumuo ang luha. Kayo po talaga ang pinakamatapang na mandirigma sa pamilya. Tumingin si Soledad sa paligid ng silid na parang tinitiyak na sila lang dalawa. Nasaan ang kuya mo? Naglagay ako ng pulis sa labas. Bawal siyang pumasok sa silid na ito nang walang pahintulot ko. Tumango si Soledad, naging seryoso ang mukha. Mabuti. Si Silvan hindi ko na siya anak sa ngayon. Naaalala niyo na po ba kung ano ang nangyari? Tumingin si Soledad sa bintana, kung saan nakadikit pa ang mga patak ng ulan. Mga pira-piraso lang, parang isang masamang panaginip.
Naaalala ko ang amoy ng insenso at ang mamahaling pabango ni Sylvan. Tapos isang kakaibang pagkahilo. Naaalala niyo po ba kung ano ang ginawa niya? Umiling si Soledad, may sakit sa kanyang mukha. Naaalala ko lang ang pakiramdam ng kadiliman, hindi makagalaw, hindi makasigaw at narinig ko ang pagbagsak ng lupa. Nanginginig siya, bumabalik ang masasakit na alaala. Hinigpitan ni Renato ang kamay ng ina. Ligtas na po kayo. Pangako, hindi ko nahahayaang saktan kanya. Alam mo ba kung bakit niya ginawa yon? Tanong ni Soledad, bumaba ang boses. Pera ng insurance. 12.5 milyong piso. Tumango si Soledad, hindi nagulat. Naalala ko na. Dinala niya ang mga papeles, pinapirma ako, sinabing para sa kumpanya, dahil mahina na ang mata ko. Ngumiti siya ng mapait. Naniwala ako sa sarili kong anak. Naramdaman ni Renato ang galit sa kanyang dibdib. Pagbabayaran niya ito, Mae. Anak ko siya, sabi ni Soledad, puno ng sakit ang boses. Kahit anong gawin niya, anak ko pa rin siya. Pero tinangka kanyang patayin. Inilibing kanya ng buhay. Alam ko, direktang tumingin si Soledad sa mata ni Renato, at haharapin ko siya ng ako lang. Tinignan ni Renato ang kanyang ina na may pagtataka. Sa halip na takot o desperasyon, nakita niya sa mga mata nito ang isang matatag na apoy. May plano po kayo, hindi ba? Ngumiti si Soledad ng misteryoso. Pinalaki ko siya sa loob ng 30 taon. Alam ko ang kahinaan niya. Pero kailangan ko ng tulong mo. Gagawin ko po ang lahat. Sabihin mo kay Sylvan na wala akong maalala. Na gusto ko siyang makita. Na mahal ko siya. Kumunot ang noo ni Renato. Hindi niyo po ba siya isusumbong? Naman, hinigpitan ni Soledad ang kamay ng anak, matalas ang tingin. Pero sa paraan ko. Minsan, anak, ang pinakamahusay na paraan para makahuli ng daga ay hayaan itong maniwala na nakatakas na ito sa bitad. Tinignan ni Renato ang kanyang ina na may bagong paghanga. Hindi lang siya biktima, naghahanda siyang maging isang mangangaso. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Soledad. Tahimik ang silid ng ospital, tanging ang regular na tiktak ng orasan, at ang mahinang tunog mula sa mga kagamitang medikal ang maririnig. Nakatitig siya sa puting kisam, sinusubukang hulihin ang mga pira-pirasong alaala na unti-unting bumabalik sa kanyang isipan. Dumating ang mga ito na parang magkakahiwalay na piraso ng isang punit na larawan, ang amoy ng insenso sa altar ng pamilya, ang boses ni Sylvan na nagrereklamo tungkol sa magastos na diborsyo, tungkol sa malaking utang sa sugal na itinago niya sa pamilya. Ma, gipit na po ako, umalinggaw ang boses ni Sylvan sa kanyang alaala. Kinuha lahat ng asawa ko, wala nang natira sa akin. Naalala ni Soledad na inalo niya ang kanyang anak, nangakong tutulungan, ngunit hindi iyon sapat para kay Sylvan. Isa pang alaala ang sumagi, nakaluhod siya sa harap ng altar, nagsisindi ng insenso. Nagdala si Sylvan ng isang tasa ng tsaa. Inumin niyo po ito, ma, para mainitan kayo, sabi nito, kakaiba ang lambing sa boses. Naalala niya ang kakaibang pait ng tsaa, ngunit ininom niya ito dahil sa kabaitan ng anak. Pagkatapos parang umikot ang silid. Pampakalma, bulong niya sa dilim. Pinainom niya ako ng pampakalma. Mas malakas ang sumunod na alaala, ang pakiramdam na magising sa ganap na kadiliman. Masikip na espasyo, amoy ng bagong kahoy, at ang nakakakilabot na pagkaunawa na nakahiga siya sa isang kabaong. Sinubukan niyang sumigaw, sinubukang itulak ang takip, ngunit napakahina ng kanyang katawan, at ang tunog ng pagbagsak ng lupa. Ang tunog ng pagbagsak ng lupa. Nanginginig si Soledad, pilit na iwinaksi ang nakakatakot na alaala. Kailangan niyang maging matino, maging matatag. Kung akala niyang madali akong biktima, nagkakamali siya, bulong niya. Naalala niya ang mga taon ng pagpapalaki kay Sylvan, isang bata na laging gusto ng higit pa sa kung ano ang mayroon siya. Laging naiinggit sa kanyang kapatid, laging may walang katapusang kasakiman. Sinubukan niyang ituwid ang landas ng anak, ngunit marahil ay masyadong malalim na ang sugat sa puso nito. Nabigo ba ako sa iyo, Sylvan? Tanong niya sa sarili, tahimik na tumutulo ang luha. Ngunit wala siyang oras para magdalamhati. Kailangan niyang maging matino, maging matatag. Mapanganib pa rin si Sylvan. Kung malaman nitong naaalala na niya ang lahat, maaaring subukan niya ulit. Nagpasya siya, ipagpapatuloy niya ang pag-arte bilang isang mahinang ina na may amnesia, paniniwalain si Sylvan na ligtas pa rin siya.
Ipapakita ko sa kanya kung sino talaga ang nakakaalam tungkol sa buhay at kamatayan, naisip ni Soledad, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon sa dilim. Kinaumagahan, nang bumisita si Renato, handa na si Soledad. Inihanda na niya ang kanyang plano. Nakausap mo na ba si Silvan? Tanong niya ng mahina. Opo. Bibisitahin ka niya mamayang hapon. Sinabi ko na wala kang maalala. Mabuti, tumango siya. Renato, kailangan ko ng isa pang pabor. Ano po yon, ma? Alamin mo ang tungkol sa huling habilin ko, yung pinirmahan ko 3 buwan na ang nakalipas. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang pinirmahan ko. Aalamin ko po agad, tumango si Renato. Pero ano po ang plano nyo? Ngumiti si Soledad, isang bihirang ngiti mula nang magising siya mula sa bingit ng kamatayan. Isusulat ko ulit ang aking huling habilin. Ngunit bago yon, kailangan kong malaman kung ano ang nawala sa akin. Tiningnan ni Renato ang kanyang ina na may pag-aalala. Sigurado po ba kayong gusto niyong makita si Silvan? Pwede akong humanap ng paraan para pigilan siya. Sigurado ako, hinawakan ni Soledad ang kamay ng anak. Huwag kang mag-alala, alam na alam ko ang ginagawa ko. Oras na para matuto si Silvan ng isang leksyon tungkol sa kasakiman. Sa kanyang isipan, kumpleto na ang mga huling piraso ng alaala. Naalala niya ang malamig na tingin ni Silvan nang makita siyang bumagsak pagkatapos uminom ng tsaa. Walang pagsisisi, walang pagmamahal, tanging malamig na kalkulasyon. Nang pumasok si Silvan sa silid na may dalang malaking bouquet ng puting orkidyas, handa na si Soledad. Inayos niya ang kanyang ekspresyon, hindi na ang malakas at determinadong babae, kundi isang matanda at mahinang ina na nalilito. Ma, sigaw ni Silvan, puno ng peking pag-aalala. Mukha na po kayong malakas. Anak, ngumiti si Soledad ng mahina, sinadyang manginig ang boses. Halika rito. Lumapit si Silvan, inilapag ang mga bulaklak at umupo sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang kamay ng ina, hinaplos na parang isang mabait na anak. Ang kilos na yun pa lang ay nagpilit kay Soledad na pigilan ang pangingilabot. Sabi ni Renato, wala ka raw maalala sa aksidente, sabi ni Silvan, mapanuri ang tingin. Wala akong maalala, sabi ni Soledad, nagkukunwaring nalilito. Sabi ng doktor, inatake ako sa puso, tama ba? Isang kislap ng ginhawa ang dumaan sa mata ni Silvan. Opo, manabagsak po kayo sa hardin. Akala namin wala na kayo. Bakit hindi mo ako dinala sa ospital? Tanong ni Soledad. Inosente ang tono, ngunit hindi inaalis ang tingin sa mukha ng anak. Bahagyang natigilan si Silvan. Dinala ko po kayo, pero sabi ng doktor wala na kayo. Nagulat po kaming lahat. Kakaiba, bumuntong hininga si Soledad, malabo ang ekspresyon. Pakiramdam ko, dumaan ako sa isang napakahaba at madilim na panaginip. Hinigpitan ni Silvan ang kanyang kamay, masyadong mahigpit. Huwag niyo na pong isipin yon, makailangan niyong magpahinga at gumaling. Tama ka, tumango si Soledad, pagkatapos ay bahagyang sumandal sa anak, ibinaba ang boses. Nalilito ako, Silvan. Parang may itinatago sa akin ang lahat. Wala pong nagtatago ng anuman sa inyo, mabilis na sabi ni Silvan, medyo mabilis. Mukhang galit si Renato. Hindi niya ako pinapasok para bisitahin ka ng walang pahintulot niya. Nag-aalala lang siya sa akin, kunwaring nalilito si Soledad. Pakiramdam ko kailangan kita ngayon, Silvan. Tinatakot ako ni Renato sa lahat ng tanong at pagdududa niya. Hindi na itago ni Silvan ang kanyang kasiyahan. Huwag po kayong mag-alala, ma, nandito ako para sa inyo. May mahalaga akong gustong sabihin sa iyo, bulong ni Soledad, na parang takot na may makarinig, tungkol sa huling habilin ko. Nagliwanag ang mga mata ni Silvan sa isang saglit. Huling habilin? Hindi niyo na po kailangang isipin ang mga ganyang bagay ngayon. Gusto kong siguraduhin na maayos ang lahat. Matapos kong muntik ng mamatay, napagtanto ko kung gaano karupok ang buhay na ito. Dahan-dahang tumango si Silvan, pilit na pinapanatili ang interesadong mukha. May gusto po ba kayong baguhin? Hindi naman pagbabago. Gusto ko lang itong tingnan ulit. Hindi ko na matandaan kung ano ang pinirmahan ko 3 buwan na ang nakalipas. Bahagyang kumibot ang labi ni Silvan. Pwede ko pong dalhin para makita nyo. Salamat, anak, ngumiti si Soledad, ang mahinang kamay ay marahang tumapik sa kamay ng anak. Alam kong lagi akong makakaasa sa'yo. Pag-alis ni Silvan, kitang-kita sa mukha niya ang kasiyahan. Huminga si Soledad, sa wakas ay nakapag-relax na ang kanyang tensyonadong katawan.
Pumasok si Renato mula sa kabilang silid, kung saan narinig niya ang buong pag-uusap sa pamamagitan ng listening device. Ang galing niyo po, ma, sabi ni Renato, hindi maitago ang pagkamangha. Hindi ko akalain na kaya niyong umarte ng ganyan. 30 taon bilang ina ni Sylvan ang nagturo sa akin ng maraming bagay, sabi ni Soledad, ang kanyang mukha ngayon ay ganap na alerto at matigas. Lagi siyang naniniwala na mas matalino siya sa lahat. Iyon ang pinakamalaking kahinaan niya. Sa tingin niyo po ba, dadalhin niya talaga ang huling habilin? Maaaring peking kopya, pero okay lang. Kailangan ko lang malaman kung ano ang ginawa niya. Umupo si Renato sa tabi ng kama, seryoso ang mukha. Inalam ko na po ang tungkol sa Laguna Wellness Clinic. Peking address po iyon, lahat ng papeles ay peke. Siyempre, tumango si Soledad. Matagal na niyang pinlano ito. Nang malaman niyang pupunta ka sa France para mag-aral, nakita niya iyon bilang perpektong pagkakataon. Dapat na po nating i-report sa pulis ngayon, may sapat na akong ebidensya. Umiling si Soledad, matalas ang mga mata. Hindi pa. Gusto kong siya mismo ang umamin. Gusto kong tingnan siya sa mata habang sinasabi niya ang katotohanan. Masyadong mapanganib yan, maisang beses na po kayong namatay. Anak, sabi ni Soledad, bumaba ang boses. Wala na akong kinatatakutan. Ipinark ni Renato ang sasakyan sa harap ng bahay, abala pa rin ang isip sa pag-uusap nila ng kanyang ina. Nagbago siya ng husto, mula sa isang biktima ay naging isang mangangaso. Ito ay nagbigay sa kanya ng paghanga at pag-aalala. Pagpasok sa bahay, narinig niya ang pabulong na dasal mula sa silid-dasalan ng pamilya. Nakaluhod si Mang Arturo Montemayor sa harap ng altar, nanginginig ang payat na mga balikat sa bawat salita ng dasal. Pa, marahang tawag ni Renato. Hindi lumingon si Mang Arturo, ngunit huminto sa panginginig ang kanyang mga balikat. Kumusta na ang nanay mo? Mas maayos na. Sabi ng doktor, baka malapit nang makalabas. Isang himala, bulong ni Mang Arturo, puno ng pagkakasala ang boses. Lumapit si Renato, tinitingnan ang nanlulumong mukha ng kanyang ama, ang mukha ng isang taong winasak ng kahihiyan at sakit. Alam niyo po, hindi ba, tanong ni Renato, bumaba ang boses. May hinala na kayo na mayroong mali. Nakatitig pa rin si Mang Arturo sa mga nasusunog na insenso, ang usok ay umaakyat na parang manipis na mga alon. Nang sabihin ng kuya mo na biglang namatay ang nanay mo, gusto ko siyang makita sa huling pagkakataon, sa wakas ay nagsalita siya. Pero sinabi ni Sylvan na sarado na ang kabaong ayon sa hiling ng funeral home, dahil daw mainit ang panahon. At naniwala po kayo roon? Lumingon si Mang Arturo sa kanyang anak, namumula ang mga mata. Isa lang akong matandang mahina, Renato. Nabuhay ako sa buong buhay ko sa kahinaan. Umupo si Renato sa tabi ng kanyang ama. Pinaghihinalaan niyo po ba si Kuya Sylvan? Pagkatapos ng mahabang katahimikan, tumango si Mang Arturo. Laging mahirap intindihin si Sylvan. Mula pagkabata, laging gusto niya ng higit pa sa kaya naming ibigay. Nakita ko kung paano niya tingnan ang nanay mo nitong mga nakaraang linggo na parang siya ay isang-isang kalakal. Bakit hindi po kayo nagsalita? Mapait na tumawa si Mang Arturo. Paano ko paghihinalaan ang sarili kong anak na gustong patayin ang kanyang ina? Paano ko paniniwalaan na pinalaki ko ang isang anak, isang mamamatay tao, basag ang kanyang boses. Naramdaman ni Renato ang galit. Pero wala po kayong ginawa. Muntik nang mamatay si mama. Alam ko, sabi ni Mang Arturo, tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko para doon. Alam niyo po ba ang dahilan? Bakit niya ginawa ito? Hinaplos ni Mang Arturo ang maliliit na jade beads sa altar, ang kanyang nag-iisang mahalagang koleksyon. Pera. Laging pera. Mga utang sa sugal, mga bagsak na investment hindi niya sinasabi sa amin. Pero narinig ko ang mga tawag, ang mga loan shark na nagbabanta sa kanya. At nakita niya si mama bilang solusyon. Ang kontrata ng insurance. Tumango si Mang Arturo. Nakita ko siya sa opisina ng nanay mo ilang buwan na ang nakalipas, ipinapaliwanag sa kanya ang mga benepisyo ng life insurance. Hindi ko yon masyadong inisip. Hinigpitan ni Renato ang kanyang kamao. Handa po ba kayong tumestigo laban kay Sylvan? Tiningnan ni Mang Arturo ang kanyang anak, ang kanyang matatandang mata ay puno ng luha, ngunit sa wakas ay may kislap ng determinasyon. Anak ko siya, mahina niyang sabi.
Pero ang nanay mo siya ang asawang minahal ko sa loob ng 40 taon at hindi ko siya naprotektahan. Tumayo siya, nanginginig ang matatandang binti ngunit tuwid ang katawan. Gagawin ko kung ano ang kinakailangan para masigurado na makakamit ang hustisya, sabi niya, kahit na anak ko pa siya. Tumayo si Renato, niyakap ang kanyang ama, isang kilos na matagal na niyang hindi ginawa. Sa payat na mga bisig ng kanyang ama, naramdaman niya ang isang bagong lakas na unti-unting lumalabas. Salamat pa, bulong niya. 3 araw ang lumipas, nakalabas na sa ospital si Soledad Montemayor. Nagulat ang doktor sa kanyang pambihirang paggaling ngunit pinayuhan pa rin siyang magpahinga. Bumalik siya sa bahay ng pamilya na may maingat na inihandang plano. Inayos lahat ni Sylvan para sa pagbabalik ng kanyang ina, isang perpektong pagpapakita ng isang masunuring anak. Inihanda niya ang silid tulugan sa ibaba para hindi na siya umakyat ng hagdan, kumuha ng pribadong nurse, at bumili ng mga mamahaling bitamina. Tawagin niyo lang po ako, ma, kung may kailangan kayo, magiliw na sabi ni Sylvan, inaalalayan siyang umupo sa silya sa sala. Dito lang po ako sa bahay para alagaan kayo. Ngumiti si Soledad ng mahina. Napakabait mo, Sylvan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Nakatayo si Renato sa sulok ng silid, pinagmamasdan ang nagaganap na dula. Binalak nila ng kanyang ina ang bawat maliit na detalye sa mga susunod na araw. Ma, nagsalita si Soledad nang magdala si Sylvan ng tsaa, naisip ko na po ang tungkol sa aking huling habilin. Gusto ko po itong tingnan ulit. Ah, opo, sabi ni Sylvan, kalmado ang mukha, ngunit may kislap ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Dinala ko po rito, kukunin ko lang para sa inyo. Umalis siya sa silid at kumindat si Soledad kay Renato. Iyon ang hudyat. Sumunod si Renato sa kanyang kapatid, tahimik na parang anino, isang kasanayan sa pagsubaybay na natutunan niya sa mga taon ng pagiging pulis. Pumasok si Sylvan sa opisina, nilock ang pinto, ngunit handa na si Renato. Isang maliit na kamera ang inilagay sa silid noong nakaraang gabi. Sa screen ng kanyang telepono, nakita niya ang kanyang kapatid na binubuksan ang kaha de yero, kinukuha ang isang tumpok ng mga papeles, at pagkatapos ay isa pang tumpok mula sa kanyang briefcase. Nagsimulang mag-photocopy si Sylvan ng ilang pahina, binabago ang ilang nilalaman, at pagkatapos ay ginamit ang isang peking selyo. Pinipeke niya ang huling habilin, bulong ni Renato, itinatala ang lahat ng ebidensya. 10 minuto ang lumipas, bumalik si Sylvan sa sala na may dalang makapal na dokumento. Heto po, ma, inabot niya kay Soledad. Ang huling habilin ninyo, eksakto tulad ng pinirmahan nyo 3 buwan na ang nakalipas. Dahan-dahang isinuot ni Soledad ang kanyang salamin, binuksan ang dokumento. Binasa niya ng mabuti ang bawat pahina, hindi nagpapakita ng anumang reaksyon, kahit na nakita niya ang mga hindi pangkaraniwang probisyon. Lahat ng ari-arian ay sayo, bulong niya, at walang anuman para kay Renato. Sabi niyo po, may matatag na siyang karera, mabilis na paliwanag ni Sylvan. At nag-aalala po kayo sa kinabukasan ko pagkatapos ng diborsyo. Dino medyo malabo na eh. Tumango si Soledad na parang sinusubukang alalahanin. Mukhang makatuwiran. Pero sa tingin ko, gusto kong baguhin ng kaunti. Nanigas ang mukha ni Sylvan. Baguhin? Pero bakit po? Pinag-isipan kong mabuti ito. Gusto kong mag-iwan ng isang bahagi para sa simbahan ng San Isidro, sabi ni Soledad, mahinahon ngunit matatag ang boses. Matapos muntik ng mamatay, gusto kong gumawa ng isang bagay para sa aking kaluluwa. Pero magusto ko ring siguraduhin na may bahagi si Renato, patuloy niya, unti-unting lumalakas ang boses. Anak ko siya, tulad mo rin. Sinubukang manatiling kalmado ni Sylvan, ngunit nakikita ni Renato ang mga ugat na lumalabas sa kanyang noo. Siyempre, kung iyan po ang gusto ninyo, sabi ni Sylvan, tensyonado ang boses, tatawag ako ng abogado bukas. Hindi na kailangan, ngumiti si Soledad. Inimbitahan na ni Renato ang kanyang sariling abogado. Darating siya ngayong hapon. Tumingin si Sylvan kay Renato, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagdududa. Sariling abogado? Bakit napakabilis naman? Hindi ito pagmamadali, anak, sabi ni Soledad, biglang naging matalas ang boses. Sinisigurado ko lang na sa pagkakataong ito, lahat ay gagawin ng tama. Walang pandaraya, walang pammeke. Natigilan si Sylvan, mahigpit na nakakuyom ang mga kamao. Ano po bang sinasabi ninyo? Inilapag ni Soledad ang dokumento, direktang tumingin sa mata ng anak. Alam ko kung ano ang ginawa mo, Sylvan.
Alam ko ang lahat. Bumagsak ang mabigat na katahimikan sa silid, tanging ang regular na tiktak ng orasan ang maririnig. Ang laro ng manipulasyon ay lumipat sa isang bagong yugto, at si Sylvan, sa unang pagkakataon, ay hindi na ang may kontrol. Bumagsak ang gabi sa Maynila, kasama ang isang mahinang ulan. Sa bahay ng mga Montemayor, mag-isang nakaupo si Soledad sa kanyang silid, nakikinig sa pagpatak ng ulan sa bubong. Matapos ang tensyonadong komprontasyon kaninang hapon, umatras si Sylvan sa kanyang silid, nagdahilang may emergency na tawag sa trabaho. Umalis si Renato matapos masigurong perpektong naka-install ang lahat ng recording device sa silid ng kanyang ina. Ayaw niyang maghinala si Sylvan kung makikita siyang masyadong matagal na nakatambay. Ang plano ay nasa huling yugto na. Ngayong gabi, haharapin ni Soledad ang anak na nagtangkang pumatay sa kanya. Eksaktong 10:00, may marahang katok sa pinto. Magising pa po ba kayo? Boses ni Sylvan ang narinig. Pasok, anak, sagot ni Soledad, inayos ang mukha para magmukhang pagod at mahina. Pumasok si Sylvan, may hawak na isang tasa ng mainit na tsaa. Dinalhan ko po kayo ng pampakalmang tsaa para makatulog kayo ng mahimbing. Ngumiti si Soledad, kinuha ang tasa ngunit hindi uminom. Salamat, anak. Umupo ka muna dito sa tabi ko. Umupo si Sylvan sa tabi ng kama, mahirap basahin ang kanyang ekspresyon. Kumusta na po ang pakiramdam nyo? Pagod, pero mas maayos na, sagot niya, inilapag ang tasa sa mesa nang hindi umiinom. Sylvan, gusto kong makipag-usap sa'yo tungkol sa nangyari. Hindi na po kailangan. Natatakot ako, alam mo ba, putol ni Soledad, nanginginig ang boses. Nang nasa ospital ako, pakiramdam ko dumaan ako sa isang napakasamang panaginip. Tahimik si Sylvan, mapagbantay ang tingin. Sa aking pagdedeliryo, nanaginip akong inilibing ako ng buhay, patuloy niya, unti-unting humihina ang boses. Ang dilim, ang hirap huminga, at ang pakiramdam na hindi makagalaw. Sobrang totoo. Nakikita niya ang tensyon sa kanyang anak, ngunit pilit nitong pinapanatili ang normal na anyo. Panaginip lang iyon, ma, sabi nito, medyo paos ang boses. Pero paano kung hindi ito panaginip, tanong ni Soledad, hindi inaalis ang tingin sa mukha ng anak. Paano kung alaala yon? Umiling si Sylvan, pilit na ngumiti. Ano po bang sinasabi niyo? Inatake po kayo sa puso. Tinulungan mo ako, hindi ba? Tanong ni Soledad, biglang naging malambing, halos naglalambing. Lagi kang nasa tabi ko. Kumurap si Sylvan, nalilito sa pagbabago. Siyempre po, Maeng. Kung ganoon, sabihin mo sa akin ang totoo, sabi niya, hinawakan ang kamay ng anak. Ano ba talaga ang nangyari noong araw na ako ay namatay? Sa isang saglit, nakita niya ang pagkalito sa mga mata ni Sylvan. Nag-iisip siya, kumakalkula, tinitimbang ang sitwasyon. Alam mo, hindi ba, sa wakas ay nagsalita siya, sa boses na halos hindi marinig. Pinanatili ni Soledad ang kalmadong mukha. Gusto ko lang marinig mula sa'yo. Bakit mo ginawa yon, Sylvan? Tumayo si Sylvan, lumapit sa bintana, tumingin sa ulan. Nang lumingon siya, tila nagpasya siyang ang pag-amin sa isang bahagi ng katotohanan ang pinakamahusay na paraan para kontrolin ang sitwasyon. Isang aksidente yon, sabi niya, kasing hina ng hangin. Gusto ko lang mapabilis ang lahat. Matanda na kayo, humihina na ang kalusugan nyo. Anong ipinainom mo sa akin? Tanong ni Soledad, malambing pa rin ang boses. Pampakalma lang, bulong ni Sylvan, nakatingin sa sahig. Medyo mataas ang dosis. Hindi ko akalain na hindi ko sinasadya. Pero hindi mo ako dinala sa ospital, patuloy ni Soledad, walang paninisi sa boses. Inayos mo agad ang libing. Natakot ako, sabi ni Sylvan, tumaas ang boses. Sabi ng doktor, patay na kayo, hindi ko alam ang gagawin. Sinong doktor, anak? Direktang tumingin si Soledad sa kanya. Hindi umiiral ang Laguna Wellness Clinic. Namutla ang mukha ni Sylvan, umatras siya na parang tinamaan. Alam mo ang lahat, sabi ni Soledad, ngayon ay matigas at malamig ang boses. Alam ko ang tungkol sa kontrata ng insurance, sa peking death certificate, sa plano mong ilibing ako ng buhay. Wala kang ebidensya, sabi ni Sylvan, bumangon ang kanyang instinct na ipagtanggol ang sarili. Ngumiti ng bahagya si Soledad, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi ko kailangan ng ebidensya, anak. Kakaamin mo lang ng lahat. Nanlaki ang mga mata ni Sylvan nang mapagtanto na may recording device sa silid. Tumakbo siya patungo sa pinto, ngunit bumukas ito bago niya mahawakan.
Nakatayo si Renato sa pintuan, sa likod niya ay 2 pulis na nakauniporme. Sylvan Montemayor, sabi ni Renato, sa propesyonal at malamig na boses ng isang pulis, arestado ka sa kasong attempted murder. Habang papalapit ang mga pulis para pusasan si Sylvan, lumingon siya sa kanyang ina sa huling pagkakataon, puno ng pagtataka at galit ang kanyang mga mata. Nilinlang mo ako, bulong niya. Tiningnan ni Soledad ang kanyang anak, puno ng luha ang mga mata ngunit matatag ang boses. Hindi, Sylvan. Dinaya mo ang iyong sarili. Ang silid ng interogasyon sa istasyon ng pulisya ng Maynila ay umalinggaw sa galit na paghampas ni Sylvan sa mesa. Sa harap ng hindi maikakailang ebidensya, para siyang hayop na nasukol sa sulok, mapanganib at desperado. Hindi ko sinasadyang patayin siya, sigaw ni Sylvan, basang-basa ng pawis ang noo. Isang pagkakamali lang iyon. Nakatayo si Renato sa likod ng one-way mirror, pinapanood ang interogasyon. Hindi siya pinayagang direktang lumahok dahil sa relasyon nila, ngunit ang kanyang kasamahan, si Inspector Vega, ay ginagawa ang trabaho ng maayos. Isang pagkakamali, yumuko si Inspector Vega, malamig ang boses. Pinek mo ang death certificate, umarkila ng Peking Funeral Home, at nag-organisa ng Peking Living. Hindi iyon pagkakamali, Mr. Montemayor. Iyon ay isang planadong sabuatan. Hindi ninyo naintindihan, singhal ni Sylvan. Baon ako sa utang. Binalaan nila akong papatayin kung hindi ako magbabayad. Kaya nagpasya kang patayin ang iyong ina para makuha ang pera sa insurance. Tahimik si Sylvan, kitang-kita sa kanyang mga mata ang puot. Sa huli, bumulong siya, gusto kong makausap ang aking abogado. Bumuntong hininga si Renato, tumalikod sa tanawin. Hindi na niya makilala ang kapatid na dati niyang hinahangaan. Paano nagbago ng ganito ang isang tao? O laging ganito si Sylvan, hindi niya lang napansin. Lumapit ang kanyang kasamahan, si Inspector Laurel, na may dalang folder. Nakahanap kami ng karagdagang ebidensya sa kanyang bahay, sabi ni Laurel. Mga utang sa sugal na umaabot sa milyon-milyong piso, mga resibo para sa pagbili ng malalakas na pampakalma, at isang notebook na may detalyadong plano. Itinala niya ang plano, nagulat si Renato. Hindi ang planong pumatay, umiling si Laurel, kundi ang plano kung paano gagastusin ang pera sa insurance. Gumawa siya ng listahan para sa pagbili ng mansyon, kotse, at kahit na plano para lumipat sa ibang bansa. Napapikit si Renato, naramdaman ang isang malalim na sakit. Pinlano na niya ang kanyang buhay pagkatapos ng pagkamatay ng ina, habang hindi pa ito patay. Hindi mo na kailangang tingnan ito, sabi ni Laurel nang may pakikiramay. Umuwi ka na sa nanay mo. Kailangan ka niya ngayon. Tumango si Renato ng pagod. Ipapaalam mo ba sa akin ang progreso ng kaso? Siyempre. Sa dami ng ebidensya, wala siyang tsansang makatakas. Pag-alis sa istasyon ng pulis, nakita ni Renato ang kanyang ama na naghihintay sa labas, mukhang mas matanda at pagod kaysa dati. Anak, tawag ni Mang Arturo, nanginginig ang boses. Sinabi ko na sa pulis ang lahat ng alam ko. Niyakap ni Renato ang kanyang ama, marahang tinapik ang likod. Ginawa niyo po ang tama. Ginawa nating lahat kung ano ang dapat gawin. Uwi na tayo, sabi ni Mang Arturo, mas matatag na ang boses. Naghihintay ang nanay mo. Tahimik silang nagmaneho sa mga kalsada ng Maynila. Tumila na ang ulan, ngunit basa pa rin ang kalsada, sumasalamin sa mga ilaw ng poste na parang mahahabang guhit ng kulay. Hindi maiwasan ni Renato na isipin ang kanyang kapatid, na hindi na muling makikita ang mga kalsadang ito, sa loob ng maraming taon. Paghinto ng sasakyan sa harap ng bahay, naghihintay si Soledad sa pinto. Kakaiba ang katahimikan sa kanyang mukha. Nang lumapit si Renato, niyakap siya nito at bumulong, pagbabayaran niya ang kanyang ginawa, pero anak ko pa rin siya, at habang buhay akong masasaktan dahil dito. Alam ko po, ma, sagot ni Renato, hinigpitan ang kamay ng ina. Tumagos ang ilaw ng hapon sa bintana, gumagawa ng mga guhit ng liwanag sa sahig. Isang kabanata ng kanilang buhay ang nagsara, at isang bago, wala si Sylvan, ang nagsisimula. Lumipas ang mga araw na parang mga patak ng ulan sa dahon ng lotus, marahan ngunit nag-iwan ng malalim na marka. 2 linggo na ang nakalipas mula nang mahuli si Sylvan, at ang buhay sa bahay ng mga Montemayor ay sinusubukang bumalik sa normal na ritmo, kahit na may isang puwang na hindi mapupunan. Nakaupo si Soledad sa maliit na hardin sa likod bahay, tinitingnan ang mga water lily na namumukadkad sa maliit na lawalawaan. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang tasa ng tsaa,
isang bagong reaksyon na lumitaw pagkatapos ng nakakakilabot na pangyayari. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nararamdaman pa rin niya ang hirap huminga sa masikip na kabaong, naririnig ang pagbagsak ng lupa sa takip na kahoy. Hindi po kayo dapat magtagal dito sa labas, ma, boses ni Renato ang narinig nang lumabas siya mula sa kusina. Uulan na yata. Ngumiti si Soledad sa kanyang anak, pagod ngunit kalmado ang mukha. Gusto ko ang pakiramdam bago umulan, ang sariwang hangin, puno ng buhay. Umupo si Renato sa tabi ng kanyang ina, nag-aalalang pinagmamasdan ang nanginginig nitong mga kamay. Nainom niyo na po ba ang gamot ninyo? Tumango siya, pero hindi gaanong nakakatulong sa mga bangungot. Hinawakan ni Renato ang kamay ng ina. Mula nang bumalik siya mula sa bingit ng kamatayan, nagbago si Soledad, naging mas tahimik, minsan ay nawawala sa gitna ng usapan, at ang mga bangungot tuwing gabi ay gumigising sa kanya sa takot. Nakausap ko na po ang psychiatrist, marahan niyang sabi. Sabi niya, dumaranas kayo ng post-traumatic stress disorder. Kailangan niyo po ng panahon at marahil ng therapy. Tumingin si Soledad sa kawalan, na para bang may ibang mundo siyang nakikita. Hindi na ako takot sa kamatayan, alam mo ba? Kapag natitigan mo na ito, nawawala ang takot. Ang kinatatakutan ko ay iyo. Huminto siya, namumuo ang luha, ay kung paano magagawa iyon sa akin ng isang anak na ako mismo ang nagsilang, nag-alaga, at nagmahal. Walang sagot si Renato, gabi-gabi rin niyang iniisip ang tanong na yon. Mula sa loob ng bahay, masayang tumahol si Datu, isang bihirang tunog nitong mga nakaraang araw. Lumabas si Mang Arturo sa hardin, may hawak na isang sulat. Sulat mula kay Silvan, sabi niya, bumaba ang boses, galing sa kulungan. Tinignan ni Soledad ang sulat na parang isang makamandag na ahas, ngunit dahan-dahan niyang inabot ito. Hindi niya ito agad binuksan, inilagay lang sa kanyang kandungan, hinahaplos ang mga tupi ng sobre. Anong nakasulat? Tanong ni Renato, hindi maitago ang tensyon. Hindi ko pa alam, bumuntong hininga si Soledad, at hindi ako sigurado kung handa na akong malaman. Umupo si Mang Arturo sa silya sa tapat, mas mukhang matanda kaysa sa kanyang edad. Mula nang mangyari ang kaso, parang umurong siya sa kanyang sarili, mas maraming oras ang ginugugol sa simbahan, naghahanap ng kapayapaan para sa kanyang nasirang kaluluwa. Nagpunta ako sa Paris sa simbahan ng San Isidro, nagsalita siya pagkatapos ng mahabang katahimikan. Sabi ng pari, para gumaling, kailangan nating harapin ang sakit, hindi takasan ito. Tinignan ni Soledad ang kanyang asawa, puno ng luha ang mga mata. Sa tingin mo ba, maghihilom pa tayo pagkatapos nito? Hindi agad, sagot ni Mang Arturo, mahinahon ang boses, pero unti-unti, bawat araw. Tinignan ni Renato ang kanyang mga magulang, dalawang matandang sinusubukang unawain kung paano sila dinala ng tadhana sa ganitong sitwasyon. Nakaramdam siya ng kirot sa puso. Dito na ako sa Maynila, bigla niyang sabi. Hihilingin kong mailipat dito. Lumingon si Soledad sa kanyang anak. Pero ang karera mo? Ang kurso sa France. Hindi kasing halaga ng pamilya, hinigpitan ni Renato ang kamay ng ina. Hindi ko kayo maaaring iwanang mag-isa sa panahong ito. Isang unang patak ng ulan ang bumagsak, gumawa ng maliit na alon sa lawa. Pagkatapos ay isa pa at marami pa. Nandoon silang tatlo, walang gumagalaw, hinahayaang bumagsak ang ulan sa kanila, na parang kayang hugasan ng malamig na tubig ang sakit at sugat sa kanilang mga kaluluwa. Sa wakas, kinuha ni Soledad ang sulat, dahan-dahang binuksan. Dumulas ang kanyang mga mata sa mga salita, at isang luha ang tahimik na bumagsak, humalo sa mga patak ng ulan. Dumating ang taglaga sa Maynila, dala ang malamig na hangin at mga nalalaglag na dilaw na dahon. 6 na buwan na ang lumipas mula sa nakakakilabot na pangyayari, at unti-unting nakahanap ng bagong ritmo ang buhay ng pamilya Montemayor. Opisyal nang lumipat si Renato sa istasyon ng pulisya ng Maynila, ginagamit ang mga makabagong kasanayan sa investigasyon na natutunan niya mula sa France. Tuwing umaga, maaga siyang gumigising para samahan ang kanyang ina sa mga ehersisyo, isang therapy na inirekomenda ng psychiatrist para matulungan si Soledad na mabalik ang kanyang balanse sa isip. Ngayong umaga, habang ginagawa nila ang mababagal na kilos sa hardin, biglang huminto si Soledad. Nagpasya na ako, sabi niya, mahinahon ngunit matatag ang boses. Isusulat ko ulit ang aking huling habilin. Tumango si Renato, hindi nagulat. Ito ang bagay na pinag-usapan nila nitong mga nakaraang linggo. Nagpasya na po ba kayo kung paano hahatiin ang ari-arian? Tanong niya, pinupunasan ang pawis sa noo. Ngumiti si Soledad, kalmado ang mga mata,
isang katahimikan na unti-unti niyang natagpuan pagkatapos ng ilang buwang therapy. Kalahati ay idodonate sa mga ampunan at simbahan, sabi niya. Gusto kong gumawa ng isang bagay na makabuluhan sa natitira kong buhay. Ang kalahati naman ay para sa'yo, sabi niya, marahang tinapik ang balikat ng anak. Pero sana hindi mo ito kailanganin sa mahabang panahon. Nagtawanan sila, isang tunog na naging mas mahalaga kaysa dati sa bahay na ito. Paano po si Kuya Silvan? Tanong ni Renato, bumaba ang boses. Nawala ang ngiti ni Soledad, ngunit walang kapaitan sa kanyang mga mata. Mag-iwan ako ng maliit na halaga sa isang trust fund. Paglabas niya sa kulungan, magkakaroon siya ng sapat para magsimula ulit. Hindi marami, pero sapat para hindi siya mawalan ng pag-asa. Hinawakan ni Renato ang kamay ng ina, na antig sa walang hanggan nitong kabutihan. Kahit na anong sakit ang idinulot ni Silvan, hindi niya kayang talikuran ang pagiging ina. Kahanga-hanga po kayo, ma, sabi niya. Isa lang akong ina, sagot ni Soledad, malayo ang tingin. Kahit anong gawin ng mga anak, dugo at laman pa rin natin sila. Mula sa loob ng bahay, lumabas si Mang Arturo, may dalang isang tray ng salabat. Malaki ang ipinagbago niya sa mga nakaraang buwan. Hindi na ang mahina at umiiwas na lalaki kundi naging mas matatag, lalo na sa pagharap sa sakit at katotohanan. Nagdala ako ng tsaa para sa inyong mag-ina, sabi niya, inilapag ang tray sa mesa. Bagong salabat ito, maganda sa kalusugan. Salamat, mahal, umiti si Soledad sa kanyang asawa, isang mainit na ngiti na imposible ilang buwan na ang nakalipas. Umupo silang magkakasama, tinatamasa ang lasa ng tsaa sa malamig na hangin ng umaga. Si Datu, ang matandang aso ng pamilya, ay nakahiga sa paanan ni Soledad, paminsan-minsan ay iwinawagayway ang buntot ng may kasiyahan. Binisita ko si Silvan kahapon, nagsalita si Mang Arturo pagkatapos ng katahimikan. Tumingin sa kanya sina Soledad at Renato, naghihintay. Mukhang nagbago na siya, patuloy niya, bumaba ang boses. Hindi na mayabang tulad ng dati. Sabi niya nagsisimula na niyang maintindihan ang bigat ng kanyang ginawa. Maaaring isa lang iyon sa mga kasinungalingan niya, sabi ni Renato, hindi pa rin lubusang makapagpatawad. Maaari, tumango si Mang Arturo, pero gusto kong maniwala na sa isang banda, tunay siyang nagsisisi. Tumingin si Soledad sa maliit na hardin, kung saan nagtanim siya ng mga bagong bulaklak para palitan ang mga nalanta noong nasa ospital siya. Isang bagong buhay ang sumisibol mula sa lumang lupa. Panahon ang magsasabi, marahan niyang sabi. Kahit ang pinakamalalim na sugat ay maaaring maghilom kung aalagaan ng tama. Tiningnan ni Renato ang kanyang mga magulang, 2 taong dumaan sa napakaraming sakit, ngunit nakahanap pa rin ng lakas para magpatuloy, para magpatawad, para magmahal. Naramdaman niya ang isang malalim na pasasalamat dahil kasama pa rin niya sila, at isang matinding determinasyon na protektahan kung ano ang natitira sa kanilang pamilya. Malalampasan natin ito, sabi niya, hinigpitan ang hawak sa kamay ng kanyang mga magulang nang magkakasama. Tumagos ang sikat ng araw sa mga dahon, lumilikha ng mga sumasayaw na patak ng liwanag sa lupa. Isang bagong pahina ng kanilang buhay ang nagsisimulang isulat, hindi man walang sakit, ngunit puno ng pag-asa at pagmamahal.